Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-23 ng Abril, taong 2014. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa loob at labas ng sporting arena. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Hinamon si Floyd Mayweather Jr. na makipagsabayan ng husto sa araw ng bakbakan. Defender Jaire Ibanez, center JR Quinyahan at rookie swingman Matt Ganuelas Rosser pare-parehong kinastigo ng Philippine Basketball Association of Cavite Patriots 4Bs at Instituto Estetico Manila kapwa nasadlak sa 0-4 losing start sa Open Conference ng Spikers Turf. 2010 NBA Coach of the Year Scott Brooks sinibak na sa pwesto bilang Chief Mentor ng Oklahoma City Thunder. Clay court specialist Rafael Nadal walang hirap na nagmarcha patungong third round ng Barcelona Tennis Open sa Spain. Defending title holder Real Madrid pasok na sa semifinal ng Champions League. At Spanish rider Alejandro Valverde back-to-back champions sa Fletch Wallon Ardennes Classic sa Belgium. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye mga nag-umusok na sports balita narito na. Sa boxing, hinikayat ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. na makipagsabayan ng gusto sa araw ng bakbakan. Ito'y para na rin sa kapakanan ng milyong-milyong fight fans na umaasa ng eksklusibong resulta sa sa showdown ng dalawang pound-for-pound rivals. Ang kabuang detalye ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Tila unti-unti nang sinisimula ni Manny Pacquiao ang war laban kay Floyd Mayweather Jr. Sa isang panayam, hinamon ni Pacquiao si Mayweather na gawin ang lahat para maging eksplosibo ang kanilang laban. Kwento ni Pacquiao, dapat iwasan ni Mayweather ang defensive style at sa halip ay makipagsabayan ng husto para matuwa ang mga fight fans. Well, if we do that, that's good for me. I mean, I like that. And let's see if, that's what I want. And that's definitely what the fans want. Samantala, hindi naman pinapansin ni Pacquiao kung gaano man kalaki ang kikitain ni Mayweather sa laban. Tinatayang aabot sa 400 milyong US dollars ang revenue ng Pacquiao-Mayweather bout. Kabilang narito ang live gates, pay-per-view, closed-circuit viewing at foreign TV rights. I don't want to what we call this, say bad things about him, about his money. Of course, he deserved that money. He earned that. For that money, and I'm just hoping and praying that he will also help the poor people using that money that God gave it. Sa ngayon ay unti-unti nang nagbababa ng antas ng ensayo ang Team Pacquiao eksaktong 10 araw bago ang Titanic clash kontra Mayweather. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Samantala, binaliwala naman ni Floyd Mayweather Jr. ang mga pambabatiko sa kanya ng Team Pacquiao. Sa halip, mas pinagtuunan ng Pretty Boy Floyd ang pag-iensayo para sa showdown nila ni Manny Pacquiao. Nagbabalik si Mr. Rick Yap Santos. Hindi papatulan ni Floyd Mayweather Jr. ang mga patutsada ni trainer Freddie Roach. Ito ang pinahiwatig ng undefeated American champion matapos na muli siyang batikusin ni Roach sa isang worldwide conference call kaninang umaga. Ayon kay Mayweather, mas gusto niyang ibuhos ang lahat ng lakas sa kanyang kasalukuyang training camp sa Las Vegas, Nevada. I'm not going to speak negative about Freddie Roach. I don't have to. At all.
guy, then they're gonna be like Floyd is sticking with a guy who's not 100% healthy. Then if I comment on some of the stuff he said, you know, he's trying to make he's making this God and devil type thing. So the best way to handle a situation like that is not to say nothing at all if you don't have nothing positive to say. Dagdag pa ni Mayweather, naiintindihan niya ang intensyon ni Roach dahil bilang trainer ay obligasyon umano ng American cornerman na makahanap ng bentahe na maaaring makatulong sa kanyang boxer. I mean, and he don't have to get in there and fight. So when it comes down to it, it's up to the two fighters. He's entitled to say, but the fighter is not speaking like that. So I can care less because it comes down to the two fighters. And you know, and I wish Freddie Roach nothing but the best. I don't have nothing negative to say about him. I'm truly blessed to be where I'm at, and I'm thankful to be where I'm at. Ito ang ikalawang pagkakataon na makikita si Rose sa corner ng kalaban ni Mayweather. Ang una ay nang makatapat ni Pretty Boy Floyd si Oscar De La Hoya noong 2007. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa professional basketball. Tulad ng kanilang nangako, naitabla ng Talk and Text tropang texters sa tig-2 panalo ang PBA Commissioner's Cup Championship Series kontra Rain or Shine Elasto Painters. May report si Haji Caaminyo. Napaikli ng Talk and Text tropang texters sa best of 3 ang title series kontra Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na umani sila ng 99-92 victory sa Game 4 kagabi. Umiskor si Talk and Text star forward Ranidel de Ocampo ng career-high 33 points, habang si reserve point guard Chris Chu naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Rain or Shine sa kanyang career-best 21 markers. Pero hindi na iwasang muling mabalot ng tensyon ang laro dahil sa unang bahagi ng fourth quarter ay nagkagirian sina Talk and Text rookie Matt Ganuelas-Rosser at Rain or Shine shooting guard Jaire Ibanez. Sa katunayan, nadamay rin sa gulo si Rain or Shine slotman J.R. Kinyahan dahil binato niya ng bola sa mukha si Ganuelas-Rosser. Sa panayam ng PTV Sports, sinisi ni Rain or Shine shooting guard Ryan Aranya ang mga referees dahil sa anyay hindi maayos na officiating. Quarter pa lang, pinapayagan na kasi ng ref yung mga contact na mga alanganing contact. Okay. Kaya nag-start, inaalaw nila yung mga physical contact, yung mga second motion, pero hindi naman tinatawag ng referee. Kaya syempre, yung mga, yung ibang players, ang inisip nila, okay lang pala itong ganito, sige, gagawin ko to. Ginawa nung kalaban sa amin, syempre kami naman, hindi rin kami papayag na basta ganun. Syempre, babawi kami. Inaalaw ng referee. Sa akin lang sana, bago pa lang, for me lang para lang hindi na mangyari ng mga ganung incident, dapat iwasan na nila or tawagan na agad nila yung foul. Okay. Sa panig naman ni Talk and Text forward Ranidel de Ocampo, iginiit niya na karapat-dapat lamang na may masus mga na-involved sa kaguluhan. Ang dami pumasok sa bench nila naubos yung bench ng kalaban. Yung sumali sa eksena kasi hindi naman sila umaawat Yung bench namin, nandun lang kami sa lugar namin, hindi naman kami pumasok doon. Ang Game 5 ay itinakda naman bukas ng gabi sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, tinastigo naman ng PBA Commissioner's Office ang 3 manlalaro na nasangkot sa insidente ng kaguluhan sa kagabi. Tig 40,000 pesos ang multa ang ipinataw ng liga kina Rain or Shine defender Jaire Ibanez at Talk and Text rookie swingman Matt Ganuelas-Rosser dahil sa paghilahan sa fourth quarter ng Game 4. Sa nasabing tagpo ay nahubaran pa ng jersey si Ganuelas-Rosser habang bumalandra naman sa harap ng crowd si Ibanez. Samantala, mas mabigat na parusa naman ang natanggap ni Rain or Shine bigman J.R. Kinyahan. Sinuspinde ng isang laro at pinagbayad pa ng 50,000 pesos na multa si Kinyahan dahil sa pambabato niya ng bola sa mukha ni Ganuelas-Rosser. Samantala, mga game officials naman ang pinagbuntunan ng CC ni Rain or Shine Elasto Painters Chief Mentor Yeng Giao sa insidente ng kaguluhan na nangyari sa Game 4 kagabi. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Naniniwala si Rain or Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao na hindi nagawang kontrolin ng mga referees ang mga banggaan ng mga players at ang rough tactics di umano ni Talk and Text tropang Texters import Ivan Johnson. Kaya't kamuntik nang magkaroon ng bench clearing brawl. Ayon kay Giao, sa tingin niya ay si Johnson di umano ang punot dulo ng mainit na salpukan ng dalawang teams. That's been the story Yung binangga niya ako, bago niya ako binangga niya si Gabe, binangga niya si Raymond, the referees let it go. So lumakas ang loob niya, pati yung coach binangga. Samantala, nanawagan naman si Giao na sana'y maiwasan ang posibilidad na panoorin na lamang ang laro dahil sa pagiging pisikal ng mga players. Nasa mga kamay na umano ng mga referees kung nais maiwasan pisikal na laro sa serye. I mean, it's not a question of backing down. I don't think either team is going to back down. But is that how we want to sell the game? Ganun ba yung ano natin? Ganun ba yung gusto natin manood yung tao, yung na-event natin? Sa ngayon ay tabla sa tig-iisang panalo ang title series ng Rain or Shine at Talk and Text. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala sa wakas ay makakamit na rin ni WBC minimum weight man challenger Denver Cuello ang pinakaasam na world title shot. Ayon kay American promoter Gary Shaw, kinakausap na ni Chinese promoter Lu Gang kaugnay ng title defense si Xiong Zhaozong sa Marso sa United States. Malamang na sa Hunyo ang play date ng sagupaan ni Cuello at Xiong tulad ng ipinangako ni WBC President Jose Suliman kay promoter Aljo Haro. Gayunpaman, hindi binunyag ni Shaw ang detalye ng pag-uusap nila ng Chinese promoter dahil hindi pa sarado ang negosasyon. Napagwagian ni Xiong ang vacant WBC title sa pamamagitan ng unanimous victory kontra Javier Martinez ng Mexico noong November 24, 2012. Sa PBA pa rin, optimistiko naman ang San Miguel Beermen sa kanilang tsansa na makabawi sa season-ending Governor's Cup. Ito'y matapos na malaglag sila sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Mas balancing playing time para sa current roster ang pagtutuunan ng pansin ng San Miguel Beer coaching staff sa PBA Governor's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si head coach Leo Austria na malakas ang kanilang lineup ngayon. Punuan ni comebacking import Arizona Reed. Gusto namin bigyan yung mga players namin na magkaroon ng playing time because this is a tune-up game and we want to get something out of this tune-up game. And it's a different situation pagka official game, so limited ang playing time ng ibang player. And you notice naman Arizona Reed did not play in the fourth quarter, the entire fourth quarter, because I want to give the local players na mapil nila yung fourth quarter na without an import. And it might happen because of some injuries. Okay, and I was able to let the players like Jerick and other players to have some minutes because my intention is for them to have some confidence para mabuild up ko yung bench namin. And that's because in the last conference, limited yung players na ginamit ko Bagamat inaasahan pa rin ang kaunting adjustments, masayang ibinalita ni Austria na nagbalik na ang gigil ng kanyang mga players. Sa panig naman ni reigning league MVP June sa tingin niya ay maganda na ang chemistry ng team, base na rin sa kanilang scrimmage kontra Alaska Aces. Andun na yung chemistry, yung timing na lang kulang So kailangan pa namin yung workout yun. So parang may 10 days pa ata kami na natira para before opening ng third conference So ayun, kailangan pa namin i-adjust yan. So pero andun na. Naman ng team gusto manalo So ayun, ganun din kami, gusto rin namin manalo. So tsaka gusto rin namin makabawi sa pangit na conference namin, second conference namin, so babawi kami third conference. Target ng San Miguel Beer na masundan ang kanilang All-Filipino Conference title sa pagsikad ng kanilang kampanya sa season-ending Governor's Cup.
na 2 linggo. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, nasadlak sa 0-4 losing start sa Open Conference ng Spikers Turf ang Instituto Estético Manila Team. Ito'y matapos na yumukod sila sa Philippine Air Force 25-20, 25-19, 16-25 at 25-16 kanina. 3 Spikers ng Air Force ang umiscore ng double figures at inay sa pangunguna ni Jeffrey Malabanan na humataw ng 14 points. Bukod pa dito, nakakuha ang Air Force sa blocking department 7-2. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Philippine Air Force sa 3 wins against 1 loss at kasalo na nila ngayon sa ikalawang pwesto sa standings ang PLDT Home Ultera. Samantala sa sumunod na laro, lumusap rin ang ika-4 na sunod na kabiguan ang Cavite Patriots 4Bs. Matapos na yumukod sila sa Signal HD Spikers 25-13, 28-26 at 25-11. Si Rayson Fuentes ang namuno sa atake ng Signal sa kanyang game-high 11 kabilang narito ang 6 na spikes. Ang susunod na makakabangga ng Signal ay ang league leader Cagayan Valley Rising Suns sa susunod na Huwebes. Sa iba pang balita, masaya at kontento ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee o POC sa itinatakbo ng training at conditioning ng mga national athletes na sasabak sa Singapore Southeast Asian Games. May report si Ms. Arian Malyari. Maayos ang takbo ng training at conditioning ng SEA Games bound Team Philippines. Ito ang tiniyak ni POC President Jose Cuangco, 1.5 buwan bago ang opening ng Singapore Games. Ayon kay Cuangco, positibo ang mga reports na natatanggap niya mula sa mga NSA heads patungkol sa ensayo ng kani-kanilang atleta. They seem to be very optimistic also. Marami tayong naayos maski sa mga mata. Well, apparently they have a lot of our athletes na hindi naman masama eyesight, pero pwede kulang yung kanilang kondisyon ng mata para for the sport that they're participating. So, at saka yung mga strengthening, maganda naman ang naging resulta. Tapos, natin nga nilang ginawa. Lumalabas kayo, marami sa ating mga atleta, medyo anemic, mababa ang kanilang red blood cells. So, we're moving in the right direction. Samantala, nangako naman si Cuangco na ipagpapatuloy ang maayos sa training program para sa mga national athletes, lalo pat maraming nakalinyang qualifying events para sa 2016 Rio Olympics. I already advised our NSA group here to invite all the NSAs to send us a list of their athletes that want to qualify for the Olympics. Meron gano'n at meron chance. Pagkatapos ng Southeast Asian Games, sila naman natin dadaan sa programa natin. We'd like to at least, even as much as possible, to have more athletes qualified to play in the Olympics. Mahigit 400 atleta ang kakatawan sa Pilipinas sa 28th edition ng SEA Games na opisyal na bubuksan sa Hunyo 5. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, pepedal naman sa ilang tune-up races sa susunod na linggo ang National Cycling Team. Ito upang mas mapalakas ang bansa na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Singapore SEA Games. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Patuloy ang pagtaas ng antas ng training ng Philippine Cycling Team para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Singapore Southeast Asian Games. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni 3-time Tour Champion John Mark Galedo na hindi sila titigil sa pagbabanat ng buto hanggat hindi nila naaabot ang wastong kondisyon bago pumedal sa SEA Games. Nasa 70% na. Konting adjust pa kasi hindi pa naman kami from sitting equipment. Lumalampas pa ako sa 1 hour. Mataas pa. So, kailangan sa mga susunod natin ulit, magpababa ko pa yung time.
Kabilang sa mga makakasama ni Galedo sa pagpedal para sa bansa sa Singapore Showpiece ay sina John Paul Morales, Giorgio Conner, Ronald Oranza, Abigail Rombaon, Marela Salamat at iba pa. May tiwala ako sa mga makakasama ko, sa mga bagong rider natin, karamihan dito, bata ako lang ang pinaka-senior sa kanila eh. May tiwala naman ako sa mga kakayanan nila. Hindi ko naman basta magkaroon lang ng play, magkaisa, tapos magkaroon ng halagang kailangan 100% bago tayo sumapak buo yung ng Team Philippines na nakahanda talaga tayo lahat. Sa susunod na linggo ay kaliwat ka ng tune-up races ang lalahukan ng grupo ni Galedo upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na makasungkit ng gold medal sa 28th edition ng pinakamalaking multi-sporting event sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, unti-unting dumadami naman ang koleksyon ng mga medalya ng national team. Tinatanghal na Asia Pacific ASEAN Fencing Championship sa Pasig City. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Aryan Malyari. Patuloy ang pagpapamalas ng lakas ng host Philippines sa 2015 Asia Pacific and ASEAN Fencing Championships sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sa unang 4 na araw ng kompetisyon ay nakalikom na ang mga national fencers ng 4 na ginto, 3 silvers at 4 na bronze medals sa 10-day meet. Nangibabaw si Reynaldo Perez Jr. sa finals ng Boys Ipay Cadet. Katapat ang kapwa Pinoy na si Kyle Go. Nagrina si Drew Eliza Celso sa Girls Saber Cadet. Ani ang trio ni na Xavier Aravaca, Winchester Cosmeo at Edromel Montesino sa Boys Team Ipay. Habang ang isa pang gold medal ng bansa ay courtesy naman ng quartet ni na Maxine Esteban, Samantha Katantan, Divine Romero at Maricar Machenzo sa Girls Team Foil. So far naman, good ang result. Sana magtuloy-tuloy lang since day 4 pa lang to. We're hoping na makakuha rin kami ng gold medal today. Samantala, tiwala naman si Fencing Confederation of Asia President Celso Dairit na makakatulong ang event sa pagtuklas ng Pilipinas ng mga bagong potensyal na pwedeng mapabilang sa pool balang araw. We have a good start, no? And this is the first time that this competition has been held. It was agreed upon among the countries in Southeast Asia and the Pacific. No? It's a good level. Paano kasama dito Australia, ang Hong Kong. So it's a higher level than the SEA Games. No? Pero this is only for juniors and cadet. So it's a good exposure for our fencers. Kabilang sa mga powerhouse nations na nakakabangga ng Pilipinas sa torneo ay ang Thailand, Singapore, Australia, Malaysia, Chinese Taipei at Hong Kong. Para sa Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, hindi pumayag ang defending champion San Antonio Spurs na matalo ng 2 magkasunod na first round ng NBA playoffs. Sa pangunguna ni veteran center Tim Duncan na tumika na ng 28 points at 11 rebounds, umani ng ngiti si Haji at ang San Antonio ng 111-107 overtime win kontra host Los Angeles Clippers sa Game 2 kanina upang maitablang sa tig-isang panalo ang kanilang serye. 2 beses na nalusaw ang 10 puntos sa bentahe ng Spurs sa 3rd quarter at 4th period at nagawa lamang nilang dalhin sa overtime ang laro nang magbaon ng 2 free throws si point guard Patty Mills sa huling 8 segundo ng regulation. Pero pagpasok ng extra period, dito na rumadsada ng 6 na magkakadikit na puntos ang Spurs at ito ay sa pamuno pa rin ni Mills. Ang Game 3 lilipat naman sa home court ng San Antonio sa AT&T Center sa Sabado. Samantala, kapwa umani naman ang 2-0 series advantage ang Atlanta Hawks at Memphis. Dinomina ng Atlanta ang Brooklyn Nets 96-91 habang tinambakan naman ng Memphis ang Portland Trail Blazers 97-82. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Sinibak na ng Oklahoma City Thunder management si head coach Scott Brooks. Ito'y matapos na mabigo siyang dalhin ng koponan sa playoffs ng National Basketball Association or NBA ngayong season. 7 season si Brooks sa Thunder kung saan nahirang siya bilang Coach of the Year noong 2010 bago niya naihatid sa NBA Finals ang team noong 2012. Kabilang sa mga napabalitang pinagpipilian ng Thunder para humalili sa pwestong babakantehin ni Brooks ay sina Florida Gators Chief Mentor Billy Donovan at Connecticut Huskies Head Coach Kevin Ollie. Sa basketball pa rin hindi lalawak sa NBA draft sa Hunyo si Providence Friar shooting guard Chris Dunn. Ito'y dahil nagdesisyon siya na muling magsuot ng Providence jersey sa susunod na season ng USNCAA. Base sa pagtataya ng mga eksperto, malaki sana ang posibilidad na mahugot first round ng rookie draft, lalo pat nag-a-average siya ng 15.6 points, 7.5 assists at 2.7 steals sa paglalaro para sa Friars noong nakaraang season. Sa men's tennis, sinimulan na ni hometown favorite Rafael Nadal ang title bid sa Barcelona Open sa Spain. Kagabi ay pinatalsik ng second-seeded Spaniard ang compatriot na si unseeded Nicolas Almagro 6-3 at 6-1 upang umabante siya sa third round ng indoor clay court event. 5 beses na nakabreak sa laban si Nadal at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng service ace sa kanyang ika-4 na match point. Ang susunod na makakatalo ay si 13th seed Fabio Fognini ng Italy. Sa women's tennis, umabante sa second round ng Porsche Grand Prix sa Germany si Kazakh youngster Zarina Diaz. Ito'y matapos na magrehistro siya ng double bagel victory laban kay hometown bet Sabine Lisicki 6-love at 6-love kagabi. Pinaulanan ng kaliwat kanang winners ni Diaz ang kalaban sa larong tumagal lamang ng 1 oras at 4 na minuto. Kauna-unahang career WTA singles title ang inasinta ni Diaz sa naturang event. Sa football, pasok na sa semifinal ng Champions League ang defending title Real Madrid. Ito'y matapos na maungusan nila ang crosstown rival na Atletico Madrid 1-0 sa second leg ng quarterfinals kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Real Madrid forward Javier Chicharito Hernandez at ito ay nagawa niya sa 88 minute. Ito ang panglimang magkakasunod na semifinal appearance ng Real Madrid sa Champions League. At sa cycling, napanatili ni Spanish rider Alejandro Valverde ang titulo ng Flash Wallon Ardennes Classic sa Belgium. Ito'y matapos na maungusan niya sa isang sprint finish sina Frenchman Julian Alaphilippe at Swiss cyclist Michael Albacini kagabi. Umatake si Valverde sa ang metro ng karera at kinumpleto niya ang pagpedal sa 205-kilometer race sa clocking na 5 hours, 8 minutes and 22 seconds. Ito ang ikatlong titulo ni Valverde sa Flash Wallon Bike Fest. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At walang puknat ang pagbibigay namin sa inyo ng mga balitang sports. Itutuloy pa natin yan sa pagkupo ng inyong mga opinion sa ating question of the day. Meg? And the question of the day is, sino ang nagpasimula ng kaguluhan sa fourth quarter ng Game 4 kagabi? Send your answers at facebook.com/sports or via our Twitter at PTV4_sports. Sino? Yan, mamaya at maraming pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Good evening! Yes. Magandang buhay! Masarap ang ngiti ni Haji. Uy, may ginaya. Hindi na galing yun. Oo nga, yung sa... di ba? Lagi naman dapat maganda buhay. Tama. Masarap ang ngiti ni Haji. Parang yung damit ko lang. Nagwagi. Smiley, o yan. Kanyang Spurs. Parang ano, no? Parang NBA ngayon, parang wala lang. Hindi masyadong madating, no? Okay, kasi walang Lakers, walang Miami, Tsaka Indiana. Tsaka 4-2-0 lahat. Oo. No? Halos. Kanino ko ba talaga? Spurs sa lahat. Ay. Pero maganda yun kung Golden State at saka Atlanta. Bagong putahe. Bagong putahe ng finals. Okay na, ewan ko lang kung tatabuin sa takilya. Ayun lang. Anyways, ito, tumatabo sa takilya. Ay, oo. Kagabi pa yan, pagkatapos ng game. Ang PBA Commissioner's Cup Wrestling, Championship Series. Sabi ni Manny Pacquiao, gagalit kayo sa akin, nagbabasketball ako. Tignan yung ginagawa ng mga player. Nagbaboxing. Gusto maging boxer.
Yan tayo. Diba? Sabi isang nabasa ko na parang joke time, sabing ganun. Hindi na kami makapaghintay ng laban ni Pacquiao at ni Mayweather, kaya inunahan na namin. Oo, yun na. Kaya gusto nilang undercard. Pero ma-point out ko lang, tama yung sinabi mo kahapon, yung usually yung mga nagbe-best import, medyo sa kanila yung pag nahirang sila. 13 points nga lang yata si Nagiging jinx kasi inamin nga ni Chisem na naging distraction para sa kanya yung pagkakaroon ng best import. Kakahirang, naman siya. 13 points, no? For rain or shine. Pero, ano tingin nyo? Ganda laban, best of 3 na. Di ba? Oo, umikli bigla yung Ako, mahirap pumili Talk and shine. Hindi ko malaman kung pipiliin ko kung rain or shine. Kung rain or champion, Parang talk and shine. Para madali. Sige, maganda itong natin. Maganda itong ating question of the day. Kasi marami mga sinisisi. Referee, si Ivan Johnson, si Yeng Guiao, si Ryan Aranya. Ng negosyo si Ryan Aranya. Tuwalya. Yung mukha niya. Diba? So, sabihin niyo nga sa amin, sino sa tingin ninyo ang pasimuno? Yes. Ang promotor na gusto maging Bob Arum naguluhan sa 4th quarter ng Game 4 kagabi. Okay, meron na ba? Meron na ba sumunod? Marami yan, sigurado. Dami. Sige. Basa. From Alvin Lopez Pamplona, sabi niya si Jaire Ibanez. Si Jaire, bakit? Halatado. Napikon kagabi, kaya niya nagawang hatakin yung jersey ni Rosser. Tapos sabay bato sa kanya ng bola galing kay Kenyahan. Gusto lang naman ni Ibanez yung jersey ni ni Ibanez, ni yung Rosser. Tola ka na lang yan, Tol. Sige na. Pero alam mo, thankful nga si Ibanez kay Kenyahan. Kasi, dahil binigyan ng jersey. Hindi. Kasi parang pinagtanggol niya. Brotherhood nila yan. Sino? Si Ibanez pinagtanggol ni Kenyahan, si Ibanez. Yun, kaya suspended si Kenyahan. Yun nga lang, 1 game. Costly yun. Costly yun. Sabi ni Tabeng Baun Jr., ROS, magpakatotoo tayo. Alam natin physical o madumi silang. Malalim yan, So parang talagang baon na baon. The whole opinion ni Tabeng Baun Jr. Baon na baon. Baon na baon. Tsaka whole team yung sinisisi niya talaga. Sige, ito naman. From Sandy Banayo, sabi niya, ano ba yan? May galit talaga si Aranya kay Johnson. Kitang-kita na humampas pa ng towel. Hindi ba binigyan ng violation yun? Ano ba yan? Pero alam mo, sa paliwanag ni Ryan Aranya sa atin, hindi naman daw talaga sila susugod. Ang gagawin nila, patatayuin nila si Jaire. Sa sobrang laki nga ni... humarang daw si Ivan. Sobrang laki ni Ivan. Pag yung hampas ni Ryan Aranya, pag lapit ng tuwalya kay Johnson, naging face towel. Sa laki. Tuwalya naging face towel na. Mr. Eric Go! Hoy! Marketing! Ayun Wala na, malis na. Malis na. Di ba? Ano tayo? Teka, sandali. Yung caller natin, mga kaibigan, hindi pa kayo makakatawag kasi hawak ko pa yung linya Kaya naman pala. Sige, basa ka muna, Meg. From Melchor Reyes, ang nagsimula ay ang run or shine? Rain or shine daw Run or shine? Si Melchor Reyes. Ito, maiba tayo. Sabi ni Ina Gabayno, si Matt Ganuelas po, mainit po ulo niya kay Kuya Jaire. Mahigpit po kasi ang depensa ni Captain, kaya hindi makashoot si MGR. At kaya lang naman po binato ng bola ni Kuya JR si Ganuelas kasi gusto niya na maipagtanggol si Kuya Jai. Kasi pamilya nga naman daw ang turingan ng ROS. Yun nga daw ang sabi nila. Medyo mahaba pero yun na muna yung highlight natin, Ina. Samantala, yung mga gusto po nga tumawag, mga kaibigan, ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Yan. 0936-537-9349. Tawag na! Mga 1 minute. Yan, mga suki. Nagbabasa lang yung aking Josel Selfides. Si Matt Ganuelas Rosser po para sa akin kasi bakit kailangan pa itulak si Ibanez? Hindi na basketball ang naging laro. Tulakan na. Highs. Pero
Nag-away ba yung dalawa? Mukhang hindi naman eh. Hindi. Mukhang hindi naman. Parang ginanon lang ni... out eh. Oo, parang ginanon lang ni... For fighting. Oo. Hindi ba gano'n nga, hinihila yung uniform. Ejected. Binigay na ni, ni Rose. O, yun na. O, yun. Fighting. O, sige. Oo, ejected sila. Cheryl Ferrer, sabi niya, sa tingin ng referee. Hindi ko makita, rain or shine, pero tama yung sinabi ni Coach Yeng at Aranya na hindi nila pinapansin o tinatawagan yung mga physical na contact ng mga player at pinapabayaan. Oo na lang, kaya naisip ng ibang player na gamitin o makipagsabayan sa mga physical, hindi naman tatawag. Yun. Yeah. Ito matindi, si JJ... Papabati mo na. Sige. Binabati ko po yung asawa ko, si Cheryl, ang 3 kong anak, si Justin, Julian, at Jacob. Number 1 po kayo dito sa Isabela. Hoy, mabuhay po mga taga Isabela. Salamat. Caller. Ay, meron kang ano? Si JJ Aumini, ROS players, kitang-kita naman sa mga ginawa nila. Nakahanap lang sila ng katapat nila kung mamisikan. Oh, Isabela, mag-ready kayo. Uuwi dyan si Jerry Santiago. Ganda ng segue, Oh, sige, caller tayo. May call na? Ayan na. Teka, yung mic natin. Yes, hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Parang kilala ko na. Sa ano pala? Hello po. Mahangin ka raw. Good evening. Sino po sila? Si Ariel po. Sabi na nga ba si Kuya Ariel. Oo, nasa labas siya ulit ng bahay niya. Mahangin dyan Hindi, sir. Malamig sa labas. Ano ka ba? Nasa dagat ka ba? O parang... Andito sa sir, sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Okay, sige. Nanonood ako sa inyo. Hoy! Ariel. May signal na kayo, Kuya Ariel. Ito mo pinayos agad namin, Ariel. Yan na sila. Nakita mo naman. Ganun kami rito eh. Mabilis ang microwave na. Action agad. Yun. Sige. Ariel, anong sagot mo? Ariel. Kung ako ang tatanungin. Ikaw nga. Tinatanong namin. Physical naman sila Sino sila? Rain or shine daw. Una-una, si Bubilga. Sabi niyan. Sino pa? JR Ginyahan. JR Ginyahan. Suspended na si JR Ginyahan eh. Ba't ka naman parang may undin? Extra Rice Brothers. Okay. Ariel, meron ka pang tanong o gusto mong batiin? Sir, tatanong ko lang po sana, magaling mag-import ng Libra. Yung import? Magaling import ng Libra. Si Orion Green, kung magaling hindi pa namin nakikita, Ariel, si Orion Green. Pero yung si Tunggalag, napanood ko ng maglaro kahapon. Masasabi natin na pagdating sa skills, average siguro. Pero ang gusto ko sa kanya, ang tapang. Na dumadive sa bola, Ariel. Slasher siya. Oo, dumadive sa bola. Oo, Nanalo mo ba sila sa Blackwater? Talo lang. Yun lang. 11 points. Balita ko yung Orion Green, 6-year NBA veteran. Si Orion Green. So, kahapon kasi talo sila sa Blackwater dahil 34 na free throws ang sinablay ng Ginebra. Ayan. Ilan po ang lamang ng Blackwater? 11. 11 ata. Hindi ako nagkakamali. Ayun. Okay, Ariel. Sige po. Salamat. Sige, baka may papatingin ka, Ariel. Si Tad. Wala na po. Wala na. Lungkot naman ni Ariel, Si Ariel, ganun talaga buhay. Relax lang, Thank you. Ka lang, pasasayahin ka namin dito, ha? Thank you po. Thank you, Sir. Saan ngayon ni Miss Migas? Ngayon lang? Bakit ka ganyan? Kagabi ba? Ay, kagabi naman. Huwag mo nang tanungin. May follow-up Hindi ko nakita kasi walang signal kagabi. Kaya may signal na. May dahilan siya. May follow-up question mo. Crush mo si Meg, Ariel? Hi. Hi. Kala ko yun. Ariel. Ang pagkaka. Hi. Sa Japanese, yan eh. Si Meg, ang pag-asa. Yan ang sabi niya. Ng bayan. Agad.
Yan, for Vice Congressman. Next sa 2016. Okay. Ariel, salamat ha. Medyo sa trap mo. Sige. Okay. Salamat. Thank you, Ariel. Nagsisiso ata si... Mabula. Parang mabula. Yung bahay ni Ariel, kaya gano'n. Mabula yung bahay. Ay, nako. Finally. Sige, sa pangoler. Michael Lovett, ikaw ba yan? Ay. Hello, good evening. Hello. Ay, iba to. Ano pangalan natin? Yes. Sino po sila? Romel po. Romel. Saan si Romel? Taga Bulacan po, Hagonoy. Bulacan. Hagonoy, Bulacan. Okay, Romel, anong may paglilingkod namin sa'yo? Yung tungkol po sa topic na kagabing nangyari. Ano po yun? Sa kagabi, Anong comment? Anong yung Yung totoong may kasalanan po ron, yung Rain or Shine. Rain or Shine. Yung nagsimula. Jerry Ibanez po. Jerry Ibanez sa si JR Kinyahan. Jerry Ibanez at JR Kinyahan. Okay, sige. Bakit, Romel? Mali po kasi yung ginawa ni Jerry Ibanez na hinat yung jersey. Tapos, yung ginawa rin po ni JR Kinyahan na pinukol niya si Matt Genuelas. Yung po mga mali dapat po sa mga larong ganyan. Diba, friendly game lang. Oo, tama. Yun. Pero yung sinasabi na na medyo yung referees, hindi na masyado na control yung mga banggaan. Agree ka ba ron, Romel? Hindi po nila kasi mga referee po kasi. Ano lang po yun, parang tagahato lang sila na hindi po nila kayang awatin yung mga player ng ganong karami. Pero sabi ng iba, pero sabi ng iba, parang nanggaling daw talaga ng mga unang quarter pa lang kasi parang yung mga second motion daw hindi daw masyadong tinatawagan ng mga referee. Talaga na pong physical na naroon ng Rain or Shine kaysa sa Tokentex. Yun lang po, alam ko, yun ang turo ng coach nila, maging physical sa bawat laro. Okay, alright. Romel, anong team mo sa PBA? Hinebra po. Kahit po wala ng Hinebra, ganun pa rin po ng PBA, sumusuporta pa rin po sa ibang team. Very good. Okay, very good yan. So dito, kanino ka? Tokentex ka? Tokentex po rin, may pusta po din. Ano rin? Tokentex kasi nakapusta? Nakapusta po ako. Nakapusta po. Kaya pala nakapusta ka pala. Nanalo. Okay, Basta Tokentex po dyan. Okay. Sige, Romel, may tanong ka pa o meron kang gustong batiin? Binabati ko po yung kuya ko, birthday po ngayon. Happy birthday. Happy birthday, Kuyang. Kuya Ruben po, happy birthday. Kuya Ruben. Happy 26. Happy 26. 26 birthday. Sana po maging maganda tining ng liga ngayon dito sa baryo namin. Yan. Okay. Alright. Romel, maraming salamat. Sige po, salamat po. Yan. Si Romel ng Hagunoy, Bulacan. May comment lang si Jay Santos. Ano Sabi niya, ni Jay Santos? ang Rain or Shine daw, ang bagong Hinebra, physicality and the never say die attitude. Ayun, naku. Meron kayong comment dyan. Doon sa sinabi ni Jay, Rain or Shine nga ba? Ang bagong Hinebra. Malaman natin yan. At maraming pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Yun. Basa pa tayo. Mainit ang ating question of the day ngayon sapagkat mahigit 200 pala. Yung nag-comment. Yes. Kaya naman sabi ni Zian Limanlan. Si Jaire po. Si Kinyahan at Aranya, tapang lang pag may kakampi. Fringe, RJ Ponteras, yung kay Jaire at Matt okay na eh. Kasama na sa game yun. Pero yung pagbato ng bola sa mukha ng kalaban ay ibang usapan na yun. Ibang usapan na rin. Oo. Pero sabi naman ni
Mark de Guzman. For me, si Rosser kasi hindi niya na-handle ng maayos yung pagkamagulang ni Ibanez. Pero kasi ang Rain or Shine, simula nung Game 1, parang mabilis sila mapikon, di tulad dati. Sila ang namimikon ng kalaban. Ha, ha, ha. Binabati ko nga po pala ang ninong kong si Edgar de Guzman sa Bloodstone. And ng happy birthday ang tatay kong si Mario de Guzman. More power po sa show nyo. Yeah. Okay, sige. Basa ko muna tapos caller tayo. Francis Bonifacio, Francisco, good evening PTV Sports. Sa tingin ko si Jairo Ibanez kasi nag-aagawan sila sa pwesto noon. Ayaw niyang maungusan ni Rosser dahil sa mismatch kaya hinila niya hanggang uniform na dali. Kaya tinulak naman siya ni Rosser. Pero ang kagandahan doon, ay ito, yung babayaran nila dahil doon mapupunta sa charity. Oh, hindi. Actually, yung mga fines dyan, napupunta yan sa trust fund. Sa trust fund. Yung mga pinapaaral ng mga anak ng mga dating players. Pero syempre, mali pa rin. Na players. Pero syempre, mali pa rin na Okay. So, caller tayo. Yes. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Si Michael John Lovett. Ayan na! Nakapasok. Bigyan ng jacket. Ikaw ang galing tumiming. At narito na po tayo sa segment ni Michael John Lovett. Michael, take it away. MJ! Segment pa na to. Ano po, sa question of the day po. Sige, go ahead. Si Jairo Ibanez po. Bakit? Kasi po, hindi siya nanghila ng damit. Hindi po mangyayari yung gulo eh. So, anong dapat? Dapat din na po niya hinila yung damit. Binitawan niya po. Ayun. So dapat binitawan na lang niya para hindi siya naitulak. Eh, paano yung ginawa ni ni JR? Si Sapo si Kinyahan. Yung sinasabi, Michael, na noon pa kasi, pag start ng series, itong si Ivan Johnson, banggaro ng bangga. Ganun po talaga yung si Ivan dahil sa NBA po eh. Ganun ba? Okay. Okay, Michael. Apo, may tanong po ako. Sige, ano? Si Rondo po ba wala na po ba sa Dallas? Parang may problema siya kay coach, ano? Sino si Rondo. Si Rondo! Oo, wala na. Hindi na siya magsusuot ng Mavs uniform next season. And he's done for the playoffs. Saan po siya napunta? Wala pa, pero kahit na nakaka-2-0 pa lang yung Houston Rockets, hindi na paglalaroin si Rajon Rondo kasi may knee-injury rin siya. So wala na. Pati si Chandler Parsons hindi na rin. Parang hindi sila magkasundo ni Coach Jim Carrey, no? Kamukha nga ni Jim Carrey. Rick Carrey. Pero lagi nga siyang injured din. Okay, Michael. Consistent si Rondo. Issues yun, may issues sa coaching staff. Kaya sa pupunta eh. Rondo rito, Rondo. Michael, bate? May tanong pa po ako. Sige, segment po to eh. Sa PBA po, sino po yung may mga import na? Sa PBA po, sino po yung mga import na? Blackwater meron na. Pure Foods. Pure Foods meron na. Si Blakely. Token Tex. Si Petway ba yun? Basta yun. Pero yung mga wala pa, yung mga naghahanap, yung mga naghahanap pa ng import nila, global pa. Yun. Okay. So far, global port na lang yung wala. Kabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Sige. Yes. Show mo to eh. Go. Bate. Salamat po. Okay na pala. Ganun lang? Dito natin ang mga Giginto, Bulacan. Baka mag-overtime kayo eh. No. Concern si Lovett. Alam na. Broadcaster si Lovett. Okay. Okay, Michael. Salamat. Salamat po. Okay, yan po ang segment ni Michael John Lovett. Sunod naman tayo. Sa isa pang segment. Bago tayo ang ating meme of the day featuring sino to? Malamang to Ivan Johnson naman. Yengyaw, formahan? Sinyahan for free! Oy! Akala ko sa ring! Bakit Doon tumama. Akala ko sa ring. Ganda-ganda nung caption. Ang ganda nung caption eh. Yeah, for 3! Yun, suspended. 1 game.
Okay, JR. Kumusta, JR? Napunta tayo ng oras. Salamat nyo. Meg? Maraming salamat sa View Blends, Cosmo Culture, Mr. Miss Tumang na Amazing Playground, Mr. D. Friend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, my Julie Box, and of course, Print Couture. Listahan ng may utang. 2015 pajak para sa kapistahan ng Amadeo ay nakaset na po this Saturday. Nagpapabati si Konsehal Charles Emmanuel Ambat, Honorable Mayor Benjarde Villanueva at sina Konsehal Brian Prudente at Joan Ricardo. Sa mga interesado po manood ng live na professional boxing, magkakaroon po ng boxing event sa Sabado, April 25 sa Elorde Sports Complex sa Sucat, Parañaque City ng gabi. At featuring po dyan yung Philippines versus Thailand plus 8 exciting undercard. So what are you waiting for? Join na! Join na! Ito! Tsaka si Miss Aiza. Yan, hello. Salamat sa pagpunta dito live sa studio. Maraming salamat. JJ Lawas, thank you very much. Andito si JJ? Nagpunta dito? Nagpapabati lang si JJ. Okay. Siyempre, my wife Queenie, I love you. Prince and Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, and Mama Lau. And maraming salamat sa ating walang sawang taga-suporta sa ating program, ang Sports Radio 918. Kaya at Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioso. And Haji Kaamin. Ito ang inyong paboritong PTV Sports. Bye. Bye.